Ako si Lara. Hindi ko alam kung bakit ko pa ito ikwento, pero baka magsilbing babala. Lumipat kami sa isang lumang bahay sa Rizal. Malayo ito sa kalsada, napapalibutan ng puno. Sabi ng kapitbahay, inabandona raw ito matapos may nangyaring hindi maipaliwanag. Sa unang linggo normal pa, pero gabi-gabi may yabag mula sa itaas. Kahit sabi ni Mama, walang umaakyat doon dahil puro gamit lang ang nandun. Minsan tumitigil ang yabag sa harap ng pinto ko. Sa ilalim ng pintuan may aninong dumarating. At minsan, maririnig ko pa ang dahan-dahang pag-ikot ng seradura. Kahit nakalock mula sa loob, mula noon nagsimula ang bangungot. Laging may babaeng nakaputi, mahaba ang buhok, nakatalikod, nakatayo sa dulo ng kama ko. Hindi ko makita ang mukha, pero ramdam ko ang titig. Lagi akong nagigising na pawis, mabigat ang dibdib. Hanggang isang gabi, nagising ako sa malamig na hangin. Ang kurtina gumagalaw kahit sarado ang bintana. Nang tumingin ako sa gilid ng kama, nanigas ako. Nandun siya, yung babae sa panaginip ko. Basang-basa ang puting damit, ang balat nangingitim, nabubulok. Yumuko siya, halos dumikit ang mukha sa akin. Doon ko nakita ang mapupulang mata niya. "Bakit ka nandito?" Bulong niya sabay hawak sa braso ko. Napapikit ako at nagdasal. Nang dumilat wala na siya, pero naiwan ang itim na marka ng kamay sa balat ko. Simula noon, halos gabi-gabi ko siyang nakikita. Sa banyo, sa salamin, nasa likod ko siya. Sa hagdan, nakaupo siya, nakatitig sa akin. Isang araw, naglakas loob akong tanungin ang matandang kapitbahay. "Hindi niyo ba alam?" sabi niya. Yung anak ng may-ari, nalunod sa balon sa likod ng bahay. Simula noon, wala nang nagtagal dyan. Lagi siyang nagpapakita at galit siya sa mga pumapalit. Doon ko naintindihan. Basang-basa, amoy putik, galit na galit. Parang gusto niya akong hilahin. Doon kung saan siya nalunod. Hanggang ngayon, tuwing pumikit ako, nakikita ko pa rin siya. At habang pinapakinggan mo ito, baka naririnig mo na rin ang mga yabag, dahan-dahan. Papalapit sa pintuan mo.